Okay lang. Ayan, sige, waiting lang po muna ako ng iba pang estudyante. Pero, um, this discussion po, ako nagre-record kasi ng klase. Pasensya na po in the, um, ano po ng ating time. So, medyo meron kayong mga events kasi. And enjoy ba kayo sa ano nyo? Enjoy ba kayo sa foundation day po ninyo? Ano ba ang reaction niyo? Kasi during my stay diyan sa LU, tawag dito. Masaya po ang aming foundation day. Sa inyo kasi nakafocus sa mga concerts, mga ano, pero sa amin kasi dati mga live band, mga estudyante po ang Battle of the Band, mga ganun. Mga palarong Pinoy, mga carnival games, sports. Yan. So, syempre, medyo Gen Z na kasi yung mga kabataan ngayon. So, they are focusing on mga concert side. Pero, I think, we are very thankful naman na ganun yung sistema nowadays. And, sana maging masaya kayo, ano po, sa mga na-encounter nyo po sa Foundation Day. So, 20 years na po ang LU na po. 20 years na ba? 20 years na ba kayo? 20 years. Yan. So, dun sa journey kasi ng 20 years ng LU, medyo mahirap ano po yung 20 years na ng LU. Kasi in our time, swerte nyo kasi may mga rooms kayo. Kami nung nagkaklase kami, first year kami hanggang fourth year, kung saan saan sa puno ng mahogany, doon sa may pond, doon sa bleachers, basta kung saan merong mga mauupuan, doon lang kami nagkaklase dati. Wala kaming, yung LU rooms puno naman na, makakapagklase lang kami doon isang beses, isang subject. Pero hindi kami nagtatagal doon na, like for example na for the whole session or for the whole day na andun kayo sa isang room. Hindi po, may schedule siya. Yung isang room halos lahat ng estudyante gumagamit kasi wala po kaming magamit na rooms. Kung hindi naman, nagkaklase kami doon sa gitna ng doon sa may takbuhan doon sa mga bleachers. Nandoon kami o kaya sa gym para kaming mga doon, mga langgam. As ang init doon sa gym dati nung doon kami nagkaklase. Grabe, Diyos ko po. Ang tawag na namin doon, impyerno eh. Kasi napakainit, sobra talaga. Doon sa gym, doon po sa kabila ha, hindi po yung gym na may aircon. Doon po sa kabilang gym na kulong na kulong. Yun. So, be thankful po sa mga nararanasan nyo din. Hindi man perfect ang LU, pero at least, hindi nyo na nararanasan yung mga naranasan namin nung unang panahon. Na walang classroom talaga totally. Talagang 7 sharp, nandun na kami sa bleachers. Nagkumpul-kumpulan yun. Kahit saang pumesto, makapagklase lang. Anyway, yun yung mga innovations na nangyari na po sa society natin tsaka sa LU. So, be proud. Be proud kasi dyan kayo graduate eh. Dyan kayo makakakuha ng mga knowledge. And at the same time, habang buhay yung dadalhin yan kasi wala naman kayo magagawa na ilagay yan sa TOR nyo eh. Ilagay yan sa mga CV nyo, sa mga resume. LU nakalagay. So, be proud po na dyan kayo gagraduate. So, in our discussion po, we're going to focus on module number 4. Meron na po akong uploaded na recording class dun sa YouTube ko para privately makikita nyo po. Meron dong module 2 and 3. So, ito pong module number 4, ito na natin i-discuss kasi it is short naman. Counting-county lang po ito, wala pang 30 minutes, tapos na po ito. Hindi ko lang sure ano po. Pero, based dun sa, nung binasa ko siya kagabi, counting-county lang naman po yung madi-discuss natin dito. So, again, this class is already recorded. Meron po akong ginagamit na software to modify and encode yung ating attendance sa database. Kaya hindi na po mag-check ng attendance. Ano po. Pero I'm assuring
that this video is on my private side lang naman po. Pero basically, ito naman ay wala naman tayong malalabag na ano dito. So, online class naman is pwede siyang i-upload in the YouTube. Pero dapat meron tayong consent. And yung walang ibang content, kundi ganito lang. Kasi alam naman natin ng mga social medias, medyo meron silang algo na kayang ma-determine kung ano yung content nung in-upload mo. Kasi meron na pong embedded AI po ang mga YouTubes and any social media accounts po natin. Ano po? So they can determine what are the contents that you're going to upload, and meron silang analytics na. Anyway, so in module number 4, it focuses on ICTs, its role and importance. So very important is the technology and ICTs nowadays in our daily lives specifically. We use it on our social media part, communications, uploading videos, content, educational, or politics. Nandyan na po lahat sa social media ang ating buhay. So, in our modern day today, hindi na tayo sanay na walang ICT. Di ba? Naaalibadbarang ka na kapag hindi ka na nakakapag-cellphone. Parang mamamatay ka na pag walang cellphone, di ba? Diyos ko, pag hindi ka nakanood sa YouTube or sa Facebook na mga reels na putol-putol, 'di ba? Hindi na tayo komportable nang walang technology. In our daily lives today, yun na yung buhay natin. Diba? Yun na talaga yung focus natin. In the discussion, we're going to elaborate more. So in this module, meron tayong mga certain learning objectives, yan, define, identifying, enumerating, differentiate, and demonstrate. So basically, in our lesson 1, productivity tools, an ICT component. So ito po is focusing on what are the parts of computers, ano yung mga productivity tools na ginagamit nowadays, what are the ICT component, focusing on the hardware, software, or any ICTs na pwede nating mabanggit po dito. Po, so wait lang, may nag-pop up na to. Virus. We found. Ayan. So, in hardware, basically, ito po yung mga peripherals na ginagamit po natin in our systems. Specifically, mouse, keyboard, speakers, headset, headphone, cameras, and any peripherals na ginagamit po natin. Pero in the definition, hardware is a collective term used to describe any of the physical component sa analog man or digital. Ano po? So kasi in our part naman kasi sa hardware, medyo marami tayong pwedeng makita at magamit po, like our if we're going to scrutinize or open our system unit, yung ating pong CPU na tinatawag, pero hindi po siya CPU, system unit. Ang CPU po is the brain of the computers. Pero if we're going to categorize the parts of the computers, medyo marami po siya. Meron tayong motherboard, motherboard, random access memory, hard drive, optical drive, heatsink, power supply, transistor, graphics, GPUs, and IC, or yung pang universal serial bus or USB. Hindi po yung flash drive natin ay USB ang tawag, ha. Flash drive po yun. Yung USB, yun po yung saksakan or ports. Para po at least IT people naman ay aware tayo na yung pala tawag doon. Pero basically, it focuses on the hardware side, lahat po ng parts ng computers specifically. So next we have this external component. So ito naman yung mga external component natin, yung mga ini-input natin, such as yung mga mouse, keyboards, ano pa ba, yung mga speakers, anything that connects in the computers is peripherals. Ano po, mga USB card, hard drive, external storage, and so on and so forth is part of external hardware component. So hardware virtualization, so in the definition, it is a physical computing resources from software that uses resources, particularly yung gawa po sa VM or virtual manager na tinatawag. So specifically, if we're going to scrutinize, ito IT side naman kasi to, ang virtual manager, ito yung nagbibigay ng functions sa mga hardware po natin. Kasi hindi natin magagamit po ang
ang mga mouse, keyboard, speakers nang walang virtual manager or yung drivers. Po, hindi po talaga siya gagana. For if you are going to scrutinize po yung pinaka-system po natin, meron po diyan sa laptop niyo or mobile phone device manager kasi siya. In PC or laptops, meron diyang device manager. So meron doon yung details how hardware works. Meron din yung details niya, security, pwedeng i-share, drivers, updates, and software na andun na po lahat. If you're going to change your hardware virtualizations, if you're going to edit your virtualization device manager, pwede nyo i-delete po doon and you can get another updates. For example, you can upgrade your speakers na hindi na siya yung own speaker na naka install po sa ating mga devices kasi minsan merong embedded speaker na naka-install na dyan pero kung gusto mo siyang i-modify for virtualization and get the sounds na may mga settings like for example may live, may jazz, may any versions ng speakers, pwede mo siyang i-embed po dito. And specifically, meron din tayong tinatawag na cloud computing hardware virtualizations. So, yung mga infrastructure po natin sa networks, for example, you're going to modify your Wi-Fi, password, your MAC filtering, pwede nyong i-modify sa network natin kung ilang bandwidth lang po yung ma-receive ng isang mobile. Are you aware with bandwidth? Yung bandwidth po, internet connectivity na nare-receive po ng bawat device. So, kung nag-hardware and software virtualization po tayo, pwede nyong kontrolin. Gaya namin sa IT sides, in a specific organization, meron kaming 100 Mbps. So, in 100 Mbps, pwede po naming ibigay sa isang tao yung gantong MB lang ng internet connectivity. Pwede po yon, kontrolado natin. So, for example, sa division po ng mga cache, hindi naman sila masyadong gumagamit ng internet, you can minimize the bandwidth na pamasok sa kanila. Ang damihan mo sa mga IT sites, sa mga researchers, sa mga libraries, kasi they are consuming high bandwidth. Pwede po yung ganon. Ano pa? So, what are the types of hardwares rather? So, meron tayong motherboard. So, if you are aware, in system unit, meron po dyan, pag binuksan nyo, nandyan yung motherboard, which is the backbone of computers. And all component is externally man or external or internal, dyan po lahat nakakonect. Specifically, yung CPU, RAM, power supply, graphic cards, and sound card. Ito yung pinaka-sensitive parts ng computers. Once na mabasa po ito, malanggam, and so on and so forth, is medyo magkakaroon tayo ng problema. Ano po? Kaya ang suggestion ko kapag kayo nagkakape or kumakain, pwedeng ilayo-layo nyo muna ng kaunti sa computers kasi they are prone sa mga ganon. Kaya nga sa laboratories bawal kumain. Even though if you are drinking something na matamis as natuluan po sa keyboard, pwedeng mag-cause po yan ng kumbaga shocks and syempre masira po yung unit natin. Specifically sa laptop kasi sensitive siya. Once na nabasa yung keyboard, nandun sa ilalim nun yung motherboard. 'Di ba? Kaya po medyo mas prone sa broken or kumbaga sa failure ang ating motherboard sa mga laptops. Kasi nandyan lang sila sa ilalim. Pero in our CPU naman or system unit, may mga possibilities naman na masisira siya, matatapunan, pero bihira. Kasi naka-intact lang naman siya sa tabi. Itong kasing laptop, dala-dala po natin. So, CPU, Central Processing Unit, is responsible for processing. So, ibig sabihin, it is the brain of the computers. Lahat po ng process na dumadaan po dyan, specifically, you're deleting something, you're uploading, retrieving data, lahat po naandyan. Kasi diba, if you're going to retrieve data, meron siyang date, merong path, merong folder name, and so on and so forth, yung data kung saan mo siya kinuha. So, yun ay recorded po sa ating CPU. Same concept with our brain. Pag gusto mong mag-poop or gusto mong kumain, gusto mong siya yung responsible for processing. Diba? Kunwari, gusto mong matulog, talagang makatutulog ka. So, same concept with the CPU, responsible for processing. RAM, so if you are aware with random access memory, these are the computer OS. So, meron ditong
kumbaga, different kinds of storages, random access memory, the HDD, if you're aware with hard disk, merong SSD. Ano po? So, syempre, mas mabilis ang SSD compared mo sa hard disk. Kasi ang hard disk, prone for hacking. Kasi konti lang po yung kaya niyang ma-accommodate na file. While SSD, meron na siyang security. Ano po? For optical drive. Meaning, kapag po mas SSD ang ating gamit, mas mataas po yung security natin. Pero, it depend. Ano po? Kasi kung kunwari, you are using yung computers, pero nakaklik kayo ng virus at hindi nyo na off yung anyong firewall, yari kayo. Tuturo ko pala sa inyo yung paano mo malalaman kapag meron ng intrusion sa mobile phone mo or sa laptop or sa PC. Meron po yun, malalaman nyo po yung kung sino yung mga nakakonect. You can go on settings, tapos yung authorizations. Dapat i-off po ninyo yun kasi pag naka-on po yun, automatically ma-access po yung laptop nyo nang hindi nyo nakikita. Kailangan po nyo i-maximize yung authentications. Kasi once na napasok na po yun ng intrusions, wala na po. Kitang-kita na po lahat ng process na ginagawa niya po sa laptop po natin. Same with the concept with ISP. Internet service providers like Converge, they are seeing po ng ating mga histories, kung ano may pinapanood natin and so on and so forth. Kita yun sa kanila. Ano po, kung ano man po yung mga ginagawa natin online. Kasi meron tayong activity logs na tinatawag. Ano po, so yun dumadaan din po yan sa CPU and at the same time sa RAM, kaya po siya nagkakaroon ng mga storages and retrieving concept. So next we have HDD and display screen muna. Display screen, yung mga monitors po natin. Ano po? Syempre, meron tayong iba't ibang klase ng monitors, LED, pang gaming, and so on and so forth. Pero same process naman yan. HDMI man or VGA, same process. Ano po? They are focusing on displaying something. HDD, so non-volatile memory. Ibig sabihin po, nandito po siya sa embedded system ng ating pong hardware. So, it is focusing on OS files, applications, problems, media, and documents. HDD can store data permanently even it is power failure. Yun naman ang kagandahan sa SSD sa SSD and HDD. Once na nasira po yung system unit natin, nandun pa rin po siya. Para siyang memory card na once na nasira po yung ating device, pwede po natin siyang ilagay ulit sa ibang devices to be able to retrieve specific devices. Pero yung mga softwares, wala na po yun. You can upload and install na lang ulit ng bago for tawag dito yung formatting system. Formatting na siya. Hindi na tayo ma-retrieve po yung mga software. Pero pag nag-format po tayo, may iwan po dyan recycle bin tsaka browsers or yung mga embedded system po na nakalagay po sa booting. So SSD, same with concept po na storage devices, stored persistent data. So sabi ko nga po sa inyo, meron silang comparison. So unlike HDD, an SSD doesn't have any moving parts. So meron silang flash-based memory, and typically meron silang or they are built on laptops, meron din po sa PC. Ano po? Kaya lang kasi kapag yung mga lumang laptops kasi natin, ito yung gamit kong laptop ngayon, naka SSD na siya kasi nung HDD pa to. Diyos ko, pagbukas ka ng computer, parang 2 to 3 minutes bago magbukas ng laptop mo. Kung PC naman, talagang mabagal kasi nga yung updates, sa dami ng application kasi pinaprocess ng ating computers, hindi niya na alam kung anong uunahin. Kaya po mas maganda na taasan natin ang RAM, taasan natin ang SSD, graphic cards para at least mabilis yung process. Ano po, yun yung mga dapat natin gawin. Graphic cards focusing on rendering graphics in computers. Ito kung mahilig kayo sa mga gaming, you can upgrade it for us to render graphics na mataas na high quality talaga. Ano po? Para ito naman kasi for gaming concept, pero basically if you have high graphics content sa inyong mga devices, mabilis po yung pag-render natin ng mga graphics. For example, you are using Microsoft or Adobe files and Adobe softwares, kasi it is focusing on graphics, rendering graphics, mabilis yung computer mo. Pero if you're using low specs computers and you're rendering graphics, nako,
Parang yung pagong, mabagal po. So, removable devices and power supply. So, meron tayong removable devices, yung mga USB, DVDs, and so on and so forth. Ano po? Basta lahat po ng plug and play. Printers, USB, DVD. May gamit pa ba ng CD at DVD? Kami kasi nung mga panahon po namin ito mga uso. Pero we are now on USB cards and SD cards, ano po, or hard drives. Yun na po yung ginagamit natin nowadays. Pero, yun yung mga example po ng removable devices. Power supply. So, ito po yung pinaka-main voltage po ng ating system unit. Kung wala po ito, hindi po natin mabubuhay ang system unit po natin. So, by the definitions, the power supply convert the power from the outlet into usable power for other components inside the computers. So, if we're going to go back in our first discussion, ang ginagamit doon vacuum tubes, 'di ba? Isipin niyo vacuum tubes yung ilalagay dito sa system unit natin. Medyo hindi niya kakayanin kasi ang vacuum tubes hindi niya kayang mag-overcome ng heat. Nowadays, yung mga computers natin na meron na pong mga thermal paste na tinatawag sa mga integrated circuit and semiconductors, it can accommodate heat na and absorb heat. So kaya po nagagamit natin ng matagal ng computers kasi we put something on the motherboards and the microprocessors for them to absorb the heat kasi ito medyo crucial din kapag walang ventilations. Kaya nga may electric fan yan sa loob. May fan. Ano po para at least ma-ventilize yung loob ng ating or merong cooling loop na tinatawag. So next we have software naman. So basically ang pinakamabilis nating definitions is lahat po ng installed application software sa mobile phone man, sa laptops or PCs is software. Pero in the definition, software is a set of instructions, data, or programs used to operate computers and execute a specific task. Ano po? So, we have specific applications, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, browsers, images, converter, YouTube, is a software. Pero, in IT sides kasi, alam namin kung paano yan ginawa. Alam namin yan kung paano siya dinevelop. Alam namin kung ano yung mga codings, ano yung structures, and so on and so forth. Pero basically in your part as a BSA or any other course, dapat alam niyo din yon kasi you are peopleware. You're using system, you're using software. Paano ba to ginawa? Paano ba to dinevelop? Para at least magkaroon kayo ng idea at the end of your journey as student na meron kayong may explain din if you are explaining something to the client, in your colleagues, in your institutions or in your work. Ano po, para at least meron kayong idea din. Medyo ma-broad na siya pero software can be purchased or acquired in the following ways. Meron tayong tinatawag na shareways. Shareware pala, shareways. Usually distributed a free trial basis. So, itong mga purchase software natin, kagaya ng ChatGPTs, Geminis, di ba? They are free. Pero, if you're going to advance or go to the advanced processes that they are sharing, you have to pay. Ano po? Hindi mo na ma-acquired yung second process nung GPT na mas advanced dun sa accurate ng sagot. Pwede po yun. Ano po? 'Di ba may marami pong mga trial basis tayo na mga software. So, kaya siya tinatrial kasi they are testing the client. So, as a marketing strategy naman din yon. So, if you're developing or innovating something, dapat merong free trial. And after free trial, if they're going to extend their services or gusto pa nila mag-avail ng services mo, mag-shareware ka para kumita ka. Kasi, hindi ka kikita kapag develop ka ng system hanggang dun na lang yon. Kailangan po nating i-maximize yung marketing side po ng ating mga dina-develop or purchase na software. Next, we have lightware. So, it is a shareware with some capabilities disabled until the full version is purchased. Ito naman kasi basically marami namang app sa maraming applications in the systems or in online na lightware lang siya. And ang disadvantage nga lang po noon is pagka binili mo yung hindi full
purchase na versions, may kulang. Gaya ng Microsoft Office at PowerPoint tuloy. Microsoft Office, tsaka po ng Photoshop. So, if you're aware with Photoshop, pag binili mo siya ng hindi, kumbaga meron siyang mga part na hindi mo ma-access. Yung full, kunwari po sa first plan ng Photoshop, ang makukuha mo lang ay kaya mong mag-insert ng videos. Dun sa pangalawang plan, makakapag-insert ka ng videos, images, ng high quality images. Sa pangatlo, dun mo na ma-accommodate lahat. Ibig sabihin, kahit anong file kaya niyang i-accommodate, kaya niyang i-receive. So, parang ganun po yung style ng Lightware. Hanggat hindi mo nababayaran, kasi pay as you go tayo dito sa mga software. Pay as you go. Free, and then kapag gusto mong i-advance, magbabayad ka na ng something for you to use the maximum restrictions ng ating software. Freeware can be downloaded for free but with copyright restrictions. So, marami naman po yung mga crack versions. Ano po? Mga crack versions, kunwari ng MS Office, mga applications na pwede nating ma-download online. Pero basically, lahat naman sa free. Kasi I am not using Canva Premium, pero naka-premium ako. Di ko binili siya, pero naka-premium ako dahil sa freeware. Meron akong Netflix, pero hindi siya premium, pero I am watching free. 'Di ba? Something like that na mayroong restriction, pero this is IT side naman. Meron po akong Spotify na crack, gumagana po siya, premium. Meron akong Netflix na crack, premium din po 'yon. Meron akong Photoshop na premium, may Canva, may CapCut, pa ba? Basta lahat ng may premiums, meron akong crack versions. And ba't pa ako magbabayad kung meron namang free, 'di ba? Hindi naman siya nakikita sa kumbaga wala namang restrictions, 'di ba? If you are availing free, why not, 'di ba? Kaysa naman sa magbayad ka. So, yun yung mga freeware. Pero kung gusto niyo po ng mga freeware na software, mag-dive kayo sa deep web. Nandun lang po lahat ng software, ng libre. I-download nyo na lang. Pero, ingat po sa pagda-dive. Kailangan nyo ng Tor, tsaka Onions. Mga Tor browsers, tsaka mga Onions. Public domain software can be downloaded for free without restrictions. Ito naman po yung pag sinabing domain softwares, ito yung mga websites. If you are aware with facebook.com, google.com, youtube.com, that is public domain software. We are free to use it and we are no restrictions for using it. Ang mga may restriction kasi yung mga kumbaga pay as you go na app. Yun lang naman yun. Open source software, so a software where the source code is furnished and users agree not to limit the distribution of improvements. Ayan, so meron tayong mga system na naka-shared online, kagaya po ng mga kung inabutan nyo dati yung TikTok, meron silang free source code Pero buti na nakasave po ako ng isa nun na pwede mong i-modify yung TikTok with your own. Pero yung code kasi na nasa amin pa, pwede kang magawa ng sarili mong TikTok, i-upload mo sa Play Store. May second version yung TikTok. Ano po? Yun yung mga open source. Pero nowadays kasi, ang mga open source software na lang, yung mga Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, any software related to productivity tools na available online is open source. Ibig sabihin po, walang restrictions. It is free to all users to download, walang magagalit, walang makaka-copyright. Ayan. Yun, dun lang sa freeware at domain software ang medyo may konting restriction. Pero dito kasi, you are free to use kasi nga siya open source. Ibig sabihin po, in our IT side, kapag nag-develop kami ng system, pwede namin kopyahin yung code nung kabila. Pwede namin kunin ng libre po yung source code niya. Pwede, kasi same output lang naman po ang mga software Same output, iba lang ng design. Kagaya po ng ating pong point of sale sa mga groceries po natin, 'di ba may barcoding yan. Pag dinaan mo yung product mo, it will automatically calculate the amount and what type of
product it is. So, iba yung concept ng SM, iba yung sa Pure Gold, pero same process. Iba lang yung design. Same concept yun. So, ganun po ang IT. Nangongopya lang ng codings, iniiba lang ang design. Proprietary software. So, it is software remains the property its owner creator and it's used by end user organization under predefined conditions. So, in our part sa DOST, meron kaming tinatawag na end users. Ibig sabihin po, only in the DOST family can use the system. Parang ganun yung content or ganun yung proprietary software. Only DOST government officials and staff and employee ang makagamit lang po doon sa software. Kaya po ng ating iLearnU na po, proprietary software. Kayong mga estudyante lang yung pwedeng gumamit. Kayo lang yung mga enrolled student lang ang pwedeng gumamit. Pwedeng ma-view pero hindi nakapangalan sa iba for viewing purposes lang. Ano pa? So, types of software, meron tayong tinatawag na system software and application software. So, system software, it is a computer program designed to run computers hardware in application programs. So, software coordinates the activities and functions of hardware and software and focusing on for providing environment and software to work in. So, nakafocus po ito sa system software in the OS. Ang operating system po natin is a system software. Lahat po ng embedded applications na minamanage po ng operating system is part of system software. Like, yung mga nabanggit ko na po, Word, Excel, PowerPoint is part or example of system software. Kasi pinaprocess po siya ng ating operating system or OS. If you are not familiar with OS, meron tayong tinatawag na Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, and so on and so forth. Kung may mga madidevelop pa naman na mga operating system. Sa cellphone naman, pinakainabot ko Jelly Bean, Lollipop. Hindi ko na alam yung ibang OS na available sa mga software niya, sa mga cellphone natin kasi hindi ko na siya tinitignan kasi lumang cellphone ko yung parang ginagamit ko. Ano po? So, kung meron kayong idea regarding sa Android OS na, yung mga latest na, hindi ko na po alam yun. Dahil yun nga po, hindi ko na siya tinitignan. Pero you can check it on the settings ng ating Android phone or iOS. Hindi ko alam kung ang iOS is meron siyang ganong style. Sana ako? Wala. The application software, it is a computer software package that performs a specific function for end user. So, ito yung mga program naman that supports our programs. Typically, in system software functions, application functions, yung mga pre-bundled po natin. So, meron tayong mga instances kasi na yung mga OS po natin ay nagka-crash or hindi ma-accommodate yung mga storages and files natin. Meron tayong mga application software na nagma-manage sa ating pong system software. For example, if you are aware with antivirus, di ba, application software, antivirus, end task, alt control delete, yung mga task po natin, partitions, paghahati po ng storage po ng isang OS or ng isang device. Pwede din po dyan yung managing of RAM, yung mga clocks, settings program, or any device managers na nagmamanage po sa ating system software is part of application software. Pero pinaka-example natin dyan, antivirus. So, kasi ang antivirus, it helps our system to block specific viruses. Alam niyo ba yung mga virus? Virus, it is a computer software that created for malicious intent that can destroy or corrupt software. Destroying software and corrupted files. Ano po? So, ang software kasi pag once na napasok siya ng viruses, nagpa-pop up yan. Kagaya nung nakita nyo kanina sa akin. Pero basically, if you are using free software,
medyo mababa yung security. Para mas mataas ang security natin, off natin ang firewall, disable natin ang mga pagda-download ng mga file na hindi po kaya ng software natin. Don't click links kasi na-activate po ang virus once na na-click. Kunwari nag-click kayo sa Facebook, nag-new tab. So automatically, may access na agad doon ng programmers ng virus. Ano po? Kaya po minsan kasi nakakalaro sa Facebook, 'di ba? Pag click mo nagdadirect sa Shopee. Pag click mo nagdadirect sa ibang software. So that is part of marketing strat naman nila. Pero basically, kapag may nag-automatic send ng mga GCash, automatic send ng mga promos, yan kasi yung nakakaakit eh. Ay, may promo daw sa GCash. Dinik mo, patay ka. Automatic, ma-access nila yung ano mo. Kasi yun yung key, susi, to be able to penetrate our device. Mabilis lang gawin ng virus. Software lang naman siya, links lang naman siya. Na activation key lang doon is maklik lang ng user or ng end user. Tayo yung end user, ano po. So, mag-ingat po sa mga link, ano po, especially mga pinapanood nyo sa website kasi dyan po ang madaming viruses. Ang mobile phone kasi hindi naman siya nabavirus kasi mataas ang security po ng mobile phone. Bihira naman siyang ma-virus. Pero PC kasi ang more on prone sa viruses. Like yung mga ransomware, yung mga trojans. Ayan. Ransomware, ayun yung hindi mo ma-access yung mga file mo kasi may bayad. Babayaran mo yung developer para i-send yung pera tapos para ma-access mo yung device mo. So yung mga viruses kasi na worms, mga trojans, they are more on penetrating your file. Blocking file, shortcuts, yun lang yung ginagawa ng viruses. Pero yung pinaka malala is ransomware. Ano po? So next we have the storage, computer storage. Ito naman, basically it's focusing on data collections. Ano po? Alam ko you have personal USBs, flash drives, hard drives. Ang disadvantage lang kasi niyan, once na mabagsak, mabasa, wala na. Meron naman tayong cloud computing na Google Drive. So, ang mas magandang gawin, mag-backup po tayo. Meron kayong physical, meron kayong software. Ano po? Pero in the definitions, methods and technologies that capture the retained digital information, electromagnetic, optical, silicon-based, or storage media. So, storage is a key for component of digital devices. So, it is focusing on I/O, input-output operations. Kasi once na naka-input yung ating pong mga flash drives, it is automatically read by central processing unit na may file po dito. You can modify, you can delete, you can copy, or anything na pwede mong gawin. Because naka-register na po yan sa ating central processing unit. Why data storage important? Kasi basically for storage purposing and retrieval, di ba? For example, in our part sa DOST, we are storing millions of data per day. Kasi syempre yung mga emails na pumapasok for promoting purposes ng mga marketing side ng mga products namin, IEC materials, mga brochures, mga data, mga for posting na Facebook. Grabe yung storage na natatanggap namin per day na pinaprocess ng aming server. Ano po? Yung computer natin kayang mag-accommodate lang ng mga gigabytes, pero yung server kasi it accommodate whole data of organizations. Kagaya po ng sa LU, 'di ba? Merong server ang LU. Paano niya pinagsasabay-sabay na tayo ay gumagamit ng iLearn? Yun yung importansya ng storage. Ano po? Multitask na nagagamit po yung system na uploaded doon sa server po natin. Kagaya ng YouTube. Sabay-sabay tayo nag-YouTube, 'di ba? So, kung tayo ay tayo ay walang server, paano tayo makakapag-YouTube? Walang Netflix, paano tayo makakapanood ng movies kung walang server siya? So, yun yung importansya po ng data storage. Hindi ko na siya i-elaborate, pero next, we have how data works, storage works. So, yun, nabanggit ko na din po na kumbaga, i-prioritize natin na mag-backup talaga lagi kasi once na nabura po siya sa software,
medyo mahirap na po siyang i-retrieve. Pero may mga retrieving software naman po tayo na pwedeng gamitin. Recuva, Formats, and so on and so forth na software na pwedeng mag-recover. Pero ang lunas talaga kapag nasira ang computer natin, format, kasi doon yung may isang part doon sa formatting natin na mariretrieve mo yung certain data lang. Hindi po lahat. Yun yung pinakamasakit kapag nasira po ang system unit natin. Kailangan natin may partition. So if you are aware, kagaya ng aking PC, ay itong laptop ko, meron akong storage. Once na napuno na to or na virus to, eto meron pa. Yung hahatiin nyo po yung device nyo into 3 parts. Ito ay for files, ito ay for images, ito for videos. Or something like that na pwede nyong gawin to be able to kumbaga divide your storage. Hindi pwedeng sa isa lang. Kunwari ito na virus. Isang storage lang ako. O di pag na virus yan, wala na. Hindi mo na kayang i-retrieve, di ba? So once na na-format tong akin, meron pa akong dalawang backup. Na isang 900. Ito for backuping purposes tong 931 gig ko. Once na nasira tong dalawa, kaya niyang i-accommodate ang 93 and 143. Di ba po? So pag to na virusan, pwede kong ilipat lahat ng file dito nang hindi nabubura lahat ng file ng aking system. Ganun po yung purpose ng partitions. And how data works. Ano po? Ganun talaga for archiving. Kung mababasa niyo dito, database, data warehousing, archiving, backup and cloud storage. So dapat as a peopleware or software users, alam natin mag-backup. Ano po? Yun talaga yung lunas diyan. Pag nabura yung file nyo, swerte pag hindi na nabubura sa recycle bin. Pero basically kapag ganun ang concept, wala na pong balikan pag iniwan ka na. Wala na talaga. Wala na as in. Kahit anong gawin po ninyo dyan. So next we have capacity measures. So big sabihin po, how storage accommodate files. So meron tayong tinatawag na kilobyte, megabyte, gigabit, terabit, petabit, and exabit. So if you are encounter kilobytes, ito yung ang kayang i-accommodate niya lang is mga text. Megabyte, images. Gigabyte, text, images, video. Terabyte, lahat ng file kayang i-accommodate kahit anong extension. Ibig sabihin po ng kahit anong extension, if you're going to click images, like for example, meron ako ditong images. Right click natin to. Right click. Gumana ka. Ayaw. Bagal. Pag ni-right click po natin yan, may properties. Makikita nyo po dyan. Ayan na, ilabas na. Loading. Meron diyang properties. Makikita mo lahat ng extension. Kunwari ito. Extension, JPEG, PNG, GIF, movie, videos, MP3, MP4. Yun po yung halimbawa ng ating mga extensions. Ano po? Yan. Yun yung kailang i-accommodate ng ating or mga capacity measures ng ating mga files. So, dun naman sa larger capacity measures, meron na siyang equivalent. So, ang kilobytes daw po is 1024 bytes, 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, and TB, and down to PB. Ano po? So, yun na po yung pinaka-maximum larger capacity measures ng ating pong mga storages. So, data storage devices in mediums. So, ito naman focusing on varieties na mga data storage natin. Kasi it include, are you aware with cache? Yan, cache memory. Ang cache memory po ay yan yung mga hidden files and information in our specific website or web page or Facebook page or applications. Once na nag-email, nag-login tayo, it will automatically save in our cache memory. So kaya po tayo nag-automatic login sa ating mga Facebook, automatic login sa mga browsers ng Facebook po natin kasi meron tayong cache memory. If you're going to clear your cache memory, you're going to log in again your accounts. So meron tayong dynamic RAM for main memory, meron tayong magnetic tape and magnetic disk, optic disk,
yung mga CDs, DVDs, Blu-ray discs, ayan, mga flash drives, and so on and so forth. So, yung mga ginagamit naman natin, including yung mga peripherals for storage purposing, is part of data storage. Ayan. So, hard drives, SSD, ito yung SSD na ginagamit po natin nowadays, pero basically wala nang masyadong gumagamit yan. Yung Intel Optane na yan, medyo mabagal na yan eh. If you are aware with RTX, mga ganon, AMD, yung mga mabibilis na, mga Ramsta, yan ang gamitin nyo, wag na yung mga luma. Kasi kung lumang processor and lumang device ang gagamitin natin sa mga system unit natin, mabagal din ang process. DVD, are you aware with this optical data storage? DVD, CD, yan, mga Blu-rays, ano po, kung inabot niya yung mga ganyang devices. Flash memory, mga flash drives po natin, ayan, hinubaran lang po yan, pero usually yan yung pinaka content po niya sa loob. Marami siyang integrated circuits, ano po, ayan, mga IC, mga integrated circuits yan. Physical magnetic floppy, ito sa mga server po ito. Kapag pumunta kayo sa mga government offices, specifically sa mga office ng IT, makikita nyo po ito sa loob ng aming mga servers. Ano po, lahat ng devices connected po dito, lahat ng peripherals connected po dito, and nakikita po namin siya with the use of system. Namomonitor po natin. Kaya po alam namin sa office kung sino yung mga nag-YouTube, mga nanonood ng mga kung ano-ano, and so on and so forth. Monitored po yan. Pure Storage, Flash Blade Enterprises. So basically ito pang industry type kasi ito eh. Ito mga gantong storage. Hindi naman natin ito ginagamit. More on industrial. So lastly, communications. Ano po? So in this topic kasi we're going to know kung ano na ba yung status ng technology natin nowadays. Kasi 'di ba, in the different kinds of organization and private companies, and even though in our home, talagang ang medium na natin is communication with the use of technology. Ano po? So itong lesson na to, nung binasa ko siya kanina, it is focusing on how we communicate to each other with the use of social medias, customer satisfactions, government offices, stakeholders, estudyante, person to person, face to face, online class, and so on and so forth, is modern. And ito na yung talagang communication types po natin. Even though the content and blog and vlogs, ano po, so marami ng changes na nangyari, specifically in our communications. So internet, so ito alam ko we are na banggit naman dito sa mga unang ano natin, pero basically ang internet is our worldwide communications with the use of World Wide Web and syempre yung connectivity. So marami pong development na nangyari dito, pero basically nowadays it is very important kasi ito na ginagamit natin na medium of communications. Ibig sabihin po medium, yun na po yung laging ginagamit. Na po, kasi hindi na tayo dati kasi nung mga bata pa kayo sa schools, face-to-face classes lagi, medium speaking ang ating ginagamit ang medium of communication. Nowadays, dahil nga digital era at marami nang nangyayari sa ating communities and societies, may mga viruses and so on and so pandemics, nauso na yung mga ganito. How internet works, so meron tayong physically na tinatawag, if you're, laging binabagid sa inyo, di ba, yung HTTPS, TCP/IP, yan, Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Kaya po tayo merong connectivity in one another because we have specific IP. Lahat ng device natin may IP address, lahat ng device natin merong specific na MAC address. Ano po? Kaya po once na magta-track po tayo ng isang devices, we are using IP. Send nyo sa akin yung IP address nyo, titignan ko kung ano po yung history na pinapanood nyo or mga binabasa nyo online. Kaya ko pong i-display po ang ating ano. Pero that is ano po, paglabag sa data privacy. Pero if you're going to get the IP address of individuals na hindi niya alam, pwede yun, di ba? Gusto mong i-stalk yung kaibigan mo na pinapanood nito online.
makita nga kung anong pinapanood nito online. So, makikita mo doon lahat ng logs niya. With the use of, you can use CMD, ano po, command prompt, para ma-visualize at makita ang kanyang historical data. Lahat, sabi ko sa inyo, once you are connected in the internet, pwede yang i-modify. Ano po, pwede po nating i-maximize ang internet. Kasi we are focusing only on entertainment, vlogs, content, or posting and watching videos lang. Pero hindi natin alam kung paano natin i-maximize yung power ng technology. 'Di ba? Paano kung magaling ka mag-modify ng IP? Hindi nakikita mo yung binabasa ng kaibigan mo or pinapanood niya, 'di ba? Something like that na that's how internet works. Marami tayong pwedeng gawin. Ano po? So, uses of internet, basically social media. Alam naman na po natin 'yan, pero basically it's focusing on internet relay, communication, instant messaging, telephony, video conferencing like us, 'di ba? Education purposes, researching for jobs, ChatGPT, wag po kayong mahiyang gamitin kasi talagang ginagamit naman naman yan in the industry. Kasi tools nga siya 'di ba? The difference between World Wide Web and internet, so wala naman silang comparison, pero infrastructure kasi lang ang diferensya po nila. So, ang infrastructure ng internet, it gives services dun sa World Wide Web. Hindi siya gumagana ng wala to. Magkatandem po sila. Ano po? So, with the use of internet, dumadaan yan sa browsers, World Wide Web. And then we are communicating to each other. Ano po? So, security and internet. So, medyo madami po ito. Pero basically, I'm going to summarize na lang. Paano natin magkakaroon ng security? Install ng antivirus and anti-malware. Kasi nga po, diba, ang software, it is a malicious software that created for destroying our software and files. Kaya tayo maglalagay ng harang, block, ano po, para po sa ating viruses na ma-intrusions. Creating difficult various password. Kasi basically tayo, diba, 1, 2, 3 password. Or, pangalan nyo with the combination of your mansari. Di ba ganun kayo mag-password? Pogi ako, mahal kita, 1, 2, 3, 1, 4, 3. Ganun tayo mag-password. Are you aware with that? Pero basically, if you're going to create your password, kailangan may variety of combinations of hexadecimals, if you're aware with hexadecimals, and special characters. Ano po? Kailangan natin ng special characters sa ating mga password. VPN, so ito, medyo nabanggit ko naman sa inyo, para maging private kayo. Chrome's Incognito. Nagamit po ba kayo ng Incognito, boys? May mga ano ba dito? Nagamit na Incognito. Yan, malaking bagay yung Incognito kasi hindi kayo private browsing, pero hindi pa rin kayo ligtas sa ISP. You are, hindi kayo nakikita ng, ng ibang ISP, pero, pa rin yan? In your activity logs, kita na nagbukas kayo ng Incognito. Using HTTPS, making all social media private accounts. Naka-private ba kayo sa mga accounts nyo? Ako kasi once na ang disadvantage lang kasi sa private, hindi mo siya ma-message pag hindi mo friend. 'Di ba? Pero that is one of the security. Deactivating autofill. Ayan. So, dapat hindi tayo naka-autofill sa mga Facebook po natin. O, kung gusto nyo, log in, log out. Kung kabisado nyo yung password. Pero ngayon, tamad na tayo, di ba? Kailangan na gusto natin autofill na. Pag click mo, log in na. Turn off your device GPS. Ito kasi, pag naka-on yung GPS mo, pwede ka malocate. Updating cookies, you can reinstall your cookies or yung ating pong mga installed cookies sa ating software, pwedeng i-clear. Ano po? Log outing of accounts. Every time na magagamit tayo sa ibang devices, log out your accounts. Kasi may possibilities na makita ng kaibigan nyo, uy, gangster natin tong Facebook ni di ba? O kaya baguhin natin tong password ng hindi niya nalalaman. So, something like that. Security. Caution of spam emails. Ayan, huwag kayong magbabasa ng spam unless otherwise important. Kasi minsan, pag hindi kilala ng organization yung email, nilalagay niyo sa spam. Pero kung ito man ay spam na galing sa ibang website, huwag niyo na pong i-click kasi baka madali pa kayo ng virus.
Using causing when accessing public Wi-Fi or hotspot. Advantage ng public Wi-Fi, may internet kayo. Disadvantage, they can access your accounts. Kaya po yung mga public Wi-Fi, pagka po kayo nagtatransact ng bangko, ng GCash, kita po nila yan. Kunwari po, you are transferring some money in GCash account, kita po yan sa public Wi-Fi. Kaya po dapat iwasan po nating mag-transact kapag nasa public Wi-Fi po tayo. Kailangan nasa Wi-Fi lang natin kasi nandun yung security. Ano po? Pwedeng inside job kapag ka nasa ano ka na, nasa internet mo na. Kasi how you're going to have an OTP na hindi mo nalalaman, that's inside job na, di ba? Pero pag naka-public Wi-Fi ka, they are free to view your transactions. So, social impact in the internet. So, alam naman natin kung ano yung impact ng internets nowadays in our society. Medyo malaki, mabilis, and nakakatakot. Kasi, there are different kinds of fake news and deep fakes na kumakalat. Ano po? So, what are the benefits of internet? So, yun, mga ginagawa natin everyday. Diba? We are accessing endless information, increasing ability to communicate, work from home. Yan, napakasarap ng work from home, diba? After mo magklase, pwede ka nang kumain, matulog, diba? Yung online class, after natin magklase or nagkaklase kayo, pwede kayong matulog, di ba? Ayun yung benefit ng work from home. Ayan ang benefit ng internet, di ba? Ayan. So we are paying online. Hindi ka na pupunta na sa Lazada tuloy, sa mga bayad center, di ba? Pwede mong GCash na pag nag-order ka. GCash or card, di ba? Something like that na nag-a-uplift ng ating buhay. Nag-a-uplift. Yung kumbaga convenient. 'Di ba? Tinatamad na tayo sa mga bagay na manual. Ganun na ba kayo? Or ako sa part ko lang kasi medyo 30 plus na ako. Tinatamad na akong mag-ano sa mga gusto ko yung shortcut na lang. Wala bang shortcut nito para mabilis matapos? Hindi na ako sanay sa manual. Yung something like that na principles. Pag dumating kayo sa edad namin na mga 30 plus, siguro ganito na rin kayo. Na tinatamad na sa mga lahat ng bagay. Sakit na ng likod. No? Ayan, so assessment for pero basically I'm going to upload it on our Pero ito kasi hindi na natin kaya siyang Lastly, give me 1 minute sa summarize na ating pong communication nowadays. So, sa lahat po na nabanggit natin sa discussions po natin, sana na nagkaroon kayo ng idea how technology evolved in our society. Ano yung impact na sa ating society, ano yung naitulong, ano yung innovations na nangyari in our society nowadays. Wala pong support ang government sa ating pong mga ginagawa, specifically sa mga technology, pero meron silang initiatives na pinaplano pero hindi ini-implement. Lagi po silang ganun, di ba, na yung meron kaming bagong ganto, pero later on hindi naman nila ini-implement. Puro sila plano pero walang executions. And as a people or kumbaga gumagamit ng technologies, pero sana nowadays or someday may makatulong sa atin na ma-improve yung mga technologies na meron tayo. Kasi tayo na lang po yung huli sa mga technologies. Ano po? And sana marami pong ma-develop pa na system for our society and livelihood for students, educational natin, para maganda na yung flow and process ng ating. Pero nabalataan niyo ba yung magkakaroon na tayo ng TRISEM sa mga public colleges and state universities? Magiging TRISEM na po tayo. If you are aware with the news, search niyo po sa internet, ano po yung content regarding sa TRISEM na po ang bawat government na wala. Sir, what are you talking about? Siguro time na kaya nawala. Nandiyan pa po ba kayo? Wala na ako. Nawala na. So anyway, so that is the end of our discussions kasi we are running out of time.
Bagal na internet ko. So with this, I'm going to end na po our discussion. Any question and concern po before we end? Kasi nagloloko na internet ko. Any question and concern po? Yan, so kung wala na pong questions, may GC naman po tayo na po sa ating mga concerns and sa ating mga. Thank you po. Thank you po.